helicopter wing ng Philippine Air Force. January 5, 1989, personal kong nasaksihan ang pango-hostage ni Patrolman Rizal Ali at ng kanyang mga taga-suporta sa dalawang opisyal ng militar na nasa kampo ng Kawa-Kawa sa Zamboanga City. I was morally convinced that General Batalya was already dead. Nung hindi na idaan sa diplomatikong paraan, naging malinaw ang sagot ng mga tropa ng gobyerno sa hamon ng mga rebelde. Dahas kontra dahas. Maaga kami nagpunta roon. Dala namin yung gamit. Iisip namin kung saan kami pupwesto. Kaya may mga kuha nga ako ron, nakita mo lumalabas yung balang mismo sa sundalo na sa gate. Mga tangke, narito lang. Mga sundalo, di ba? Ayun! Ako'y bihira kasing manalangin pag yung ganong mga coverage na nanalangin na ako. Pero pagkatapos ng 3 araw ng matinding bakbakan, nalantad ang 16 na sunog na bangkay ng mga nadamay. Isa sa mga remains na nakita doon sa main building ng Recom 9 headquarters na positively identified to be that of the late Brigadier General Eduardo Batalya, who was one of the 2 hostages taken by the men of Patrolman Rizal Ali. Samantalang ang tinutugis ng mga sundalo, nakatakas papuntang Malaysia. The more I am threatened, the more I fight back. Tumanggi noong sumuko sa mga otoridad ang dating opisyal ng militar at gobernador ng Cagayan na si Rodolfo Aguinaldo. Sa aking panayam kay Aguinaldo sa bundok kung saan siya nagtatago, nagpapala siya na dadanak ang dugo kapag nagpumilit ang gobyerno na siya'y arestuhin. While waiting for that Supreme Court resolution, give me 1 week and I will run after the NPA in Tuaw. Kung hindi nila kaya at hindi akong pinagdidiskitan nila. Pero nang nagpang-abot ang mga tropa ng gobyerno at ang grupo ni Aguinaldo, wala nang sinanto ang bawat kampo. Nagkataon lang na nandoon naman kami. Kung nagkakagulo, pumasok si Aguinaldo, pasok dito sa Tugigaraw. Nabubuksan sa amin yung pintuan. Yung pintuan, hindi naman nakasusi. Sabi na ni Jessica, nakasusi, nakaanong gano'n. Ang ginawa ng binasag. Tapos nabuksan nila. Ayun, ginagawa yung camera ko, nagagawa kami. Kinimpis ka yung gamit namin. Sabi ko, Jessica, pag may pagkakataon, lumabas ka na. Alala ko, kausap ko sila, umiiyak, naninervyos sila doon sa loob na, Ma'am, ano magagawa ko? Sabi ko, gano'n, huwag kayo lalabas yan, huwag kayo lalabas. Ganun ang mga kwento, you just had to, you could not feign your fear and your anxiety for them because these are your people, you've sent them there, you are responsible for them. All you could do is tell them to assess the situation themselves. What you see in the background are the armored personnel carriers of the government troopers who have been sent here trying to recover Hotel Delfino from Aguinaldo supporters. Sa palitan ng putok, 13 ang nasugatan, isang opisyal ng militar ang malubhang tinamaan at hindi na umabot ng buhay sa ospital. By then, it was already too late. This was to be the bloodiest incident Tuguegarao has ever seen. Ang pagtutok ng GMA News sa karahasan sa Cagayan Province ang nagbigay ng unang international award sa aming organisasyon na naging kauna-unahan din sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas.
That was the very first time that we decided to join an international award-giving contest for journalism. It was our first attempt and we won the bronze. It was a validation that we can make it, we have what it takes to win in an international award-giving contest. Inspirasyon yon na aming dinala hanggang sa mga sumunod na taon ng aming pagbabalita. '91 din nung ipinadala ng GMA ang aming grupo sa Spratlys. Pero naligaw ang aming eroplano at naubusan ng gasolina. Pero ang akala kong ordinaryong balita